Masayang araw po, mga ka-PL. Gagawa na naman po natin ng reaction video ang kabobohan ng lola ninyo, mga ka-PL. Patutunayan ko po sa inyo na may pagka-obob at lutang itong lola ninyo. Buti pa si Lenlen, lutang lang. Ito doble ho, mga ka-PL. Maliban sa obob na nga, lutang pa. Panoorin po natin itong video. Gagawan po natin ng reaction. Hindi lang po isang video ito, mga ka-PL, kundi dalawa. Unahin ko lang po itong napakaikli lang na video. 1 minute, mahigit lang po. At saka po natin isunod etong medyo mahaba-haba, nasa 12 minutos. Gagawan din po natin ng reaction. Okay? Pero bago ho tayo magsimula, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan. I-like niyo naman po ang video, mga ka-PL. Okay? Maraming salamat po. Makikisuyo lang. I love you. Ayos. O, eto na ho. Simulan na po natin ang video. Pansinin po natin yung mga sinasabi ni ano maganda tawag dito sa kanya? Dapat gawan natin siya ng pangalan. O sige, hayaan niyo po sa susunod na na reaction video natin sa mga interview niya. May bago na po tayong itatawag sa kanya kasi yung lutang na yan, panis na yan no? Yung obob, wag naman masyadong harsh yan. Gawan natin siya ng pangalan. Abangan niyo po yan, mga ka-PL. O eto na ho. Pansinin po natin tinanong siya dito ng reporter O eto So ano ba dapat ang ginawa ng Office of the Vice President kung kayo po ay tatanungin? Well, at her mandate, di ba, ang diyan pa lang diyan pa lang nagkandalutang-lutang na. Nahihirapan na siyang sagutin yung tanong. Napakasimpleng tanong, dapat napakasimpleng sagot din ang isasagot mo. Lutang na lang muna. Ibalik natin ng konti, ituloy ka lang yung video. Kasi reaction video nga ito O ito pa. Well, at her mandate, di ba, ang Office of the Vice President nang naman ay suporta doon sa mga programa ng iba't ibang mga ahensya. Ayan pansinin po natin siya may sabi sa kanya nang galing Well, sabi niya, ang Vice President suporta lang daw. Suporta lang sa iba't ibang ahensya at ganoon na rin siguro, ang ibig sabihin niya, sa Pangulong Marcos. Okay, pwede. Pero Franz, hindi sanay si Vice President Sara yung paupo-upo lang, yung pakuya-kuya-kuy lang katulad mo dyan sa Kongreso, puro yaw-yaw lang, walang ginagawa. Ikaw, may project ka ba? Di ba may project ngayon, may proyekto ngayon ang lahat ng kongresista? Di ba hinamon kayo ni Pangulo na yung tungkol sa card program, nagawa nyo na ba? Natugunan nyo na ba ang hamon sa inyo ng Pangulo? Bakit parang iilan lang yata na mga kongresista na nakikita namin ng tumugon doon sa hamon sa inyo ng Pangulo? Franz, hindi sanay si Inday Sara sa walang trabaho. Sanay si Inday yung tumutulong sa mga kababayan natin. Huwag mo siyang igaya. Kay Inang Lenlen nyo. Napakuya-kuya-kuy lang. Mula sa alkalde pa lang si Inday, marami nang ginagawa yan. Alkalde pa lang siya ng Davao. Marami siyang natutulungan. Diyan siya sanay sa trabaho na yan, Franz. Hindi yung katulad nung isa, yung Inang Lenlen ninyo, na biglang naging vice president. Hindi naman natin siya kilala. Yun, hindi sanay sa trabaho.
Hindi sanay tumulong sa kapwa. Pero ngayon nagbabawi. Aminin natin yan, nagbabawi siya. Sa pamamagitan po ng kanyang angat buhay. May ginagawa ho siya, no? At para maging patas ho tayo, wag tayong maging sinungaling, may ginagawa naman po kahit paano yung kanilang angat buhay. Franz, ulitin ko, hindi sanay si Inday Sara na pakuya-kuyakoy lang. Sanay siya na tumulong sa mga kababayan dahil galing siya sa pagka-alkalde at ilang termino. Hindi lang isang termino. Franz, ha? Wag mong sasabihin na support lang. Ay, naku naman talaga. Masasampal lang na. Naku, sige. Mamaya, ha? Mamaya, tatampal kita mamaya. Ito. Tuloy ho natin, pero ibalik ko ng konti. Ayan. Suporta doon sa mga programa ng iba't ibang mga ahensya, lalong-lalo na ng presidente. At yun... Pansinin nyo, ha, sinabi niya na dapat suporta lang. Pero mamaya, mag-iiba po ang sasabihin. Ay, obob ka talaga. Ito, ha. Ng iba't ibang mga ahensya, lalong-lalo na ng presidente. At yun dapat ay tumulong din siya doon sa ating mga iba't ibang... Kita nyo na? Kita nyo na? Maliwanag? Ha? Ang sabi niya kanina, sumuporta lang siya sa iba't ibang ahensya at sa presidente. Pero ngayon sinabi niya na, mga kapiel, na dapat tumulong din siya. Hay nako, Franz Castro, anong klaseng utak meron ka? Hindi ka lang lutang, yubob ka pa. Akala ko ba suporta lang, tapos ngayon gusto mo siya patulungin. Yung tao gusto tumulong, ayaw mo patulungin. Hay, alam mo, nag-iinit ulo ko sa iyo, ha? Itinatawa ko na lang, Franz, umayos ka. Hindi na maganda mga sinasabi mo. Ito pa. Balik natin ng konti. Nakakagigil, tinatawa ko na lang, mga ka-PL. At yun dapat ay tumulong din siya doon sa ating mga iba't ibang mga ahensya. So, pero hindi rin sapat na yung budget ay manggagaling doon sa kanya dahil naman natin ang Office of the Vice President ay... Sandali. Hindi daw dapat na ang budget ay manggagaling sa kanya. Ang ibig niya po siguro sabihin, mga ka-PL, yung tungkol po sa CIF na 125 million. Franz, kahit wala ang CIF ni BP Sara, kahit tinanggal sa kanya, ang 125 million na CIF niya, makakagawa si Inday Sara ng pagtulong sa mga kababayan natin, especially sa mga estudyante. Kasi siya ang kalihim ngayon sa DepEd. At ang DepEd ay merong budget, Franz Castro. Naiintindihan mo? Kaya hindi maaari na pakuya-kuyakoy lang si Inday Sara, Franz Castro. Meron pa ring budget ang DepEd at ang OBP. Maaari niyang gamitin yon sa pagtulong sa mga kababayan, Franz. Anong hindi manggagaling sa kanyang budget? May budget din siya eh. Anak ka ng patola talaga, oh. Ay! Ang daming kongresistang bugok, mga ka-PL. Isa na yan. Ito pala ito. Isa na to. Umayos ka, Franz. Pero mamaya, pagkatapos itong video, mga ka-PL, lilinawin ko sa inyo ang naging laro ni Speaker Martin Romualdez. Kaya ganito ang nangyayari ngayon. Nakuha ko ang laro ni Speaker. Akin lang to, ewan ko lang sa iba kung nakuha nila. Ito lang yung nakikita ko na kadahilanan bakit ito ginagawa ni Speaker. Mamaya, tapusin natin itong video na to. Balik ko ng konti. Manggagaling doon sa kanya dahil naman natin ang Office of the Vice President ay kapalit lang siya kapag may nangyari din sa ating presidente. So, yun lang, support lang siya sa mga ahensya at iba't iba pang mga programa ng presidente. At hindi kailangan na i-duplicate niya itong ginagawa na ng ahensya.
Halimbawa, Franz, ayaw niya daw, hindi na daw kinakailangan na i-duplicate ni BP Sara. Halimbawa, Franz, si Pangulo namigay ng bigas, si Speaker Martin Romualdez namigay ng bigas. Ayaw mo na mamigay din ng bigas ang pangalawang Pangulo? Yan ba ang gusto mong mangyayari? Si Pangulong Marcos rumisponde, halimbawa, sa mga tinamaan ng lindol sa Sarangani. At si Speaker, ganun din. Ayaw mo na si BP Sara rumisponde? Ganun ba ang gusto mo mangyari, Franz? Ha? Ha? Kita nyo na, mga ka-PL, kung gaano ka bugok ito talagang lola ninyo. Ulitin natin ng konti. Ayan. At hindi kailangan na i-duplicate niya itong ginagawa na ng ahensya. Dapat gumawa rin siya ng mas iba pa na hindi na ginagawa ng ating mga ahensya. So ano nga ho yun? O di ba? Yan ang gusto niyang palabasin eh. Kapag ka namigay ng bigas ang Pangulo at ang Speaker, huwag na rin mamigay si Inday Sara. Huwag niya daw i-duplicate. Ang tanga mo, Franz. Mas maganda nga yung marami silang nagtutulungan. Unity nga, palibhasa kasi sa inyo, sa inyong mga makakaliwa, wala kayong unity. Ayaw nyo makipagkaisa sa gobyerno. Ang gusto nyo, may sarili kayong mundo, may sarili kayong gobyerno, may sarili kayong boses at nag-uutos. Patay na yung amo ninyo ha? Patay na amo ninyo. Wala na nag-uutos. Sino na babago ninyo ngayon? Ikaw na ba, Franz? Kaya ang ingay mo, nagpapasikat ka? Nangiya ka talaga? Ito pa, balik ko na konti. Mas iba pa na hindi na ginagawa ng ating mga ahensya. So ano nga ho yun? Ayan. Ano na? Siguro ito bilang bilang Education Secretary na meron naman siyang unique na mandate na paunlarin yung ating ibig sabihin yung sugpuin yung ating learning crisis. Tagal mong sabihin eh. Kung ako ikaw, sabihin ko lang, DepEd Secretary siya. Tulungan niya yung mga kabataan. Gumawa siya ng programa para sa mga estudyante para mas matulungan niya, lalong-lalo na yung mga higkaho sa buhay. Ganun lang kasimple, Franz. Hindi mo pa masabi, tatampalin na talaga kita eh. Ito pa. Balik ko ng konti, malapit na matapos. Ayun, kaunti na lang, ayan, balik ko ng konti, play. Ating yung ibig sabihin yung sugpuin yung ating learning crisis, yung education crisis, doon talaga siya mag-focus ng kanyang education crisis, sugpuin ni BP Sara, yan ang ginagawa niya. At yan sana ang ipagpapatuloy niya sa pamamagitan sana ng kanyang CIF na naudlot. Hindi natuloy dahil sa'yo na hinayupa ka. Ayaw ninyo ang CIF ni BP Sara kasi hindi nyo na mahihikayat yung mga kabataan na umanib sa grupo ninyo. Di ba? Kasi maraming gagawin sana ang pangalawang Pangulo, tulad ng ROTC, ibabalik niya para hindi basta mahihikayat ninyo. Tuturuan ang mga kabataang estudyante na maging makabayan, mapagmahal sa bayan at hindi sa mga kagaya ninyo. Wala eh. Naudlot eh. Sige. Hindi maitutuloy ang ROTC. Sa bagay, batas ho yan mga ka-PL. Kinakailangan pang baguhin o amendahan ng batas para maibalik ang ROTC. Hindi rin po basta-basta na may babalik yan. Ayan, ituloy natin si Franz. Kaunti na lang talaga to. Ibalik ko lang ng konti. Ayan, play. Yung education crisis, doon talaga siya mag-focus ng kanyang trabaho bilang Education Secretary. Ayun. Franz, hindi nagkukulang. Hindi nagkukulang ang pangalawang Pangulo sa kanyang pagiging kalihim
ng DepEd. Ginagampanan niya ang trabaho niya. Kayo lang ang magulo. Ginugulo niyo siya. Gusto ng pangalawang Pangulo mapaayos pa ang edukasyon sa bansa, pero ginugulo ninyo. Marami siyang plano sana, kaso isa kayo sa mga ayaw matuloy ang plano niya kasi ma-o-onsyami din. Yung mga pagre-recruit ninyo sa mga kabataan para umanib sa grupo ninyo. Di ba, Franz? Dito naman po tayo sa pangalawang video, mga ka-PL. I-share ko na rin po. At hindi na po natin ito tatapusin. Kaunti lang po ang gagawa natin ng reaction dito. Yung nasa una lang. Kasi masyadong mahaba po. At baka humaba ng husto itong video natin at mainip po kayo. Ayan. Ayan Oh. Siya na naman. Ay, ito pala. Bago ko makalimutan. Bago ko ituloy yung video. Tulad ng sinabi ko kanina, nakuha ko na ang laro ni speaker. Alam niyo po kung ano? Ito po ang laro ng speaker. Sinasadya ni speaker na gawin ito lahat kay BP Sara para ito pala para umepal sila, no? Maaari, sige, sabihin natin nandoon na tayo. Maaari inutusan sila ni Speaker Martin Romualdez na banatan si BP Sara, bagamat hindi tayo sigurado diyan. Pero para mainis sa kanila ang taong bayan. Kuha niyo po. Laro ba? Yun lang ang nakikita ko lang. Ewan ko lang kung ano sa pananaw ninyo. Opinion ko po yan. Kung meron kayong sariling opinion, igagalang po natin yan. Pero yun po ang opinion ko. Bagamat meron mang naging hindi magandang naidulot, etong medyo nagkahiwalay ng landas ang speaker at ang pangalawang Pangulo, pero sa mga susunod na araw, buwan, taon, baka maging mabuti ulit ang ang relasyon nila, no? Sana mangyari yan. Ito na ho yung video ni Franz. Panoorin na po natin. Umaga ay magandang gabi sa inyong lahat. Kita mo na. Sa inyong mga taga... Kita nyo na. Simula pa lang mga ka-PL. Simula pa lang, lutang na. Alam niyang gabi. Ang una niyang sinambitla. Magandang umaga. Tanga. In-interview ka ng gabi, hindi mo alam na gabi. Wala to, babaeng to. Ito ang sumunod sa yapak ni Inang Lenlen. Ala ka na batula talaga. Ituloy natin yung video. Ito na. Subaybay dyan sa Bombo Vegan. Okay. Yes po, Congresswoman, itong confidential funds, napaka-controversial, sabi nga po natin. Mga ka-PL, ang issue ho nila matagal na about sa confidential fund pa rin. Pero bago lang po itong video ito, November 10 lang po itong interview na ito. Kaya kinontent ko na rin po. Okay, ito po. May statement na binitawan na po ni Vice President and Education Secretary Sara Duterte, itong pag-request niya po ng secret funds. Sabi nga po natin, kayo po dito sa Makabayan Black, ano pong naging reaction niyo dito, Congressman Franz? Sila ang tinatanong yung Makabayan Black ang tinatanong ng nag-interview, silang Makabayan Black, pero pansinin po natin yung sinabi niya. Kung gaano kalutang, kabugok itong lola ninyo. Ayan It took the voices of the people pa, para so may gagamitin ang taong bayan, mga kapi. Yan po, ganyan po sila gumamit ng mga malumanay, matatamis na mga salita. Idadawit, idadamay po nila ang taong bayan na wala namang sinasabi.
sa totoo lang, wala naman talaga sanang masasabi ang taong bayan kung hindi ninyo sinimulan na mag-ingay about dyan sa 125 million na confidential fund ng OBP. Sinimulan ninyo, nakisakay sa inyo ang taong bayan. Kita nyo kung gaano gagaling nila sa propaganda, mga ka-PL. O, ituloy ho natin, Para ma-realize ni Vice President Sara Duterte na talagang itong confidential funds ay talagang hindi naman dapat na magkaroon sa kanyang office, sa Office of the Vice President, tsaka sa DepEd, at iba pang mga ahensya. Yan, Franz. Yang sinasabi mo at iba pang mga ahensya, linawin mo, isa-isahin mo. Isa-isahin mo. Vice President, Presidente, ilagay mo, sabihin mo, DND, at kung ano-ano pang mga ahensya sinasabi mo, nalalaman mo. But at ang ina-highlight mo lang yung sa Office of the Vice President lang. Bakit hindi mo banggitin letra por letra, punto por punto? Kung talaga matapang ka, takot ka na baka mawala na naman kayo ng boses sa kamera, kalabanin kayo ni Speaker at ng Pangulo. Takot ka, no? Ay, sorry, nagalaw ko yung camera. O, ito, tuloy po natin. Ayan. For that matter, in general, lalong-lalo na yung mga ahensya na hindi naman, wala namang kinalaman sa surveillance activities, intelligence gathering activities, kaya talagang mula umpisa pa lang, hindi na talaga, hindi na talaga entitled. At wala sa konstitusyon, wala sa batas, itong confidential and intelligence funds ng OVP at saka ng DepEd at iba pang mga ahensya. Kaya itong pagbawi niya, so tingin namin, saving her face lang ito. Kasi hindi niya kalain talaga na hindi na po pwede yung kanyang pag-i-snub, di ba? Hindi niya pinaliwanag saan niya ginamit itong confidential. Franz, hindi ka naman siguro tanga. Hindi ka naman siguro bulag. Pinaliwanag po ng OBP kung saan napunta at saan ginamit yung confidential fund niya. Piniliwanag niya, Franz. Sa Senado pa mismo. Hindi nga lang itemize. Kayo, yung sa inyo. Kung ang OBP may confidential fund, ang Kamara, di ba, may extraordinary expenses din? Di ba? Naka-itemize din ba ang liquidation ninyo, Franz? Lalo na kayo. Kayo mismo sa ACT-CIS, ACT-Teacher, lalo na kayo, may pondo rin kayo. Naka-itemize ba ang liquidation ninyo? May karapatan din kami magtanong, Franz, kasi isa kami sa mga nagbibigay ng pondo sa inyo sa pamamagitan ng aming mga tax. May karapatan kami magtanong, naka-itemize ba? Di ba wala rin? Ang lakas ng loob mo na gusto mo ipa-itemize talaga ang liquidation ni BP Sara samantalang kayo hindi. May makapili ba? Ganon? Di ba? Ito pa. Funds at bakit siya humiling ng confidential funds na hindi naman siya entitled o hindi naman entitled yung office niya noong 2022. Hindi na rin pwede yung yung pabrusko effect, na mga attitude sa Kongreso dahil kailangan talagang magpaliwanag. Kaya talagang hindi pabrusko si Sara, Franz. Sa katunayan nga inatras niya kung pabrusko dapat hanggang sa ngayon pinagpatuloy niya, pinaglalaban niyang CIF niya, pero inatras niya na. Hindi niya natatanggapin. Wag mo sasabihin nagpabrusko siya. Kayo ang nagpabrusko, Franz. Wag mong babalik ta rin. Kita nyo na kung gaano kagaling nila mga ka-PL magbaliktad ng istorya. Propagandista ho kasi yan sila. Diyan po sila nasanay. Ilang taon na po. Propaganda. Palalabasin nila sa taong bayan na masama.
para pakinggan sila, makakuha sila ng simpatya. Kawawa naman yung ating mga kababayan din, naniwala sa kanila. Di ba? Isa na lang, isang katanungan lang eh. Isang tanong lang, saan kayo maniniwala? Sa pangalawang Pangulo na suportado at iisa ang hangarin ng Pangulo o dito sa mga ito na alam natin mga makakaliwa yan? Doon na lang doon na lang, mamili na lang tayo doon Simple lang naman Ang hangarin ng pangalawang Pangulo, tulungan ang Pangulo. Di ba? Hindi para kalabanin ang Pangulo. Eto sila. Ayan pala. Sorry. Eto sila. Tumulong ba ito sa Pangulo? May ginagawa ba itong tulungan sa Pangulo? Di ba wala, mga kapiel? Kung hindi ito nag-ingay, hindi naman ito napapag-usapan si France Di ba? Nag-iingay lang kasi, kaya napapag-usapan natin O ituloy natin to. Isang tanong na lang po mula sa reporter. Talagang binawi na lang ito ni Vice President to save her face at nakita niya yung outrage ng ating mga kababayan. Sa tingin nyo, Congresswoman France, may mas malalim po ba na rason, ano po itong sa tingin nyo nag-udyok sa ating Vice Presidente na ay ganito na lang, bitawan na lang natin itong confidential funds na request natin na ito, Congresswoman? Well, nagulat siguro siya sa outrage ng ating mga kababayan at saka nakita niya... Mali ang sagot mo, France. Mali, naglabas ng pahayag ang VP Sara. Gagawa ka na naman ng istorya, France. Huwag kang gumawa ng istorya. Nagulat siguro siya sa outrage ng ating mga kababayan. Hindi yan ang dahilan, France. Ayaw ni VP Sara na mabitak, mahati ang taong bayan ng dahil lang sa usapin na yan. Kaya siya umatras. Huwag kang gagawa-gawa ng Ay, naku, maha-high blood na naman. Ang hilig mo gumawa ng istoryang mali-mali. Hindi yan ang dahilan ni VP Sara. Nagulat sa outrage ng taong bayan. Huwag kang gumawa ng istorya, hindi yan. Ayaw ni VP Sara na mahati ang bansa dahil lang sa usapin na yan. Dahil lang sa issue na yan. Yan ang totoong dahilan, France. Kita nyo na kung gaano kagaling gumawa ng propaganda. Fake news itong taong ito. Mga kababayan natin, mga kapil, na hindi alam masyado yung ugali nitong mga ito. Madadali mapapaniwala nila. Kaya nandito tayo magpaliwanag sa mga kababayan natin. Yan lang man po, mga ka-PL. Mahaba kasi yan, 12 minutos po yan. Hindi na po natin tatapusin. Pinatunayan ko lang po sa inyo kung gaano siya kabubita at kung gaano siya kalutang. Siya na po ngayon ang pumalit sa trono ni Inang Lenlen. Siya na ang pumalit ngayon. Sa mga susunod po natin pagkikita, mga ka-PL, pag na-content po natin itong babaeng to, asahan nyo po, may bago na po tayong pangalan sa kanya. Ayos! Maraming salamat po. Hanggang dito lang tayo. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.